Kasalukuyan nga umuulan dito sa EDSA Camuning, Quezon City. Ngunit umulan man o umaraw, tuloy na tuloy pa rin ang ating pakikipanayam sa isang kilalang radio broadcaster ng DZWB GMA Radio Station. Ako nga pala si Jessica J at samahan niyo akong kilalanin si Miss Rowena Salvacion. Si Rowena Salvacion ay isang senior radio correspondent sa DZWB GMA7 radio station. Siya ay nagtapos sa Polytechnic University of the Philippines noong 1990 at taong 1993 nang nagsimula siyang magsulat sa dyaryo at kalaunan siya ay naging parte ng DZWB bilang radio broadcaster. Palagi ko to sinasabi sa lahat na nag-interview sa akin. Naniniwala ako na ako ay destined to be a reporter. Kasi maraming pangyayari nung bata pa ako that led to everything. Ang start ng career ko ay sa Diario Filipino. It was the only broadsheet Filipino newspaper at that time. And hanggang ngayon, nag-iisa yun. And then, hanggang nagkaroon ng series of events na eventually nagland sa akin sa broadcast industry na kung saan ko nakita yung passion ko sa buhay, ang maging madaldal sa ere. Kung pwede lang maging reporter hanggat kaya mo, yung nakatungkod ka, gagawin ko. Ito yung klase ng trabaho, no offense meant for other career. Siyempre, mga arkitekto, mga doctors, pag passion mo yan, may sarili-sarili excitement yan eh. Pero sa akin, ito yung hindi man best, pero isa sa pinaka-exciting trabaho. Kasi ito yung klase ng trabaho na everyday hindi pare-pareho ang nangyayari. Hindi ka nakastock sa isang table, 8 to 5 or 9 to 5 or 8 to 4 na trabaho mo, 8 hours ka nakatenga doon. Sa trabaho namin, madalas ang adrenaline rush kasi ang daming nangyayaring malaki sa paligid mo. At yun ang pinaka-the best na fulfilling na feeling mo everyday. Pag meron kang adrenaline rush sa katawan mo, yung nanginginig ka sa gigil sa trabaho mo kasi ang daming nangyayari sa paligid mo. So skill, sa broadcast, walang masyado. Kasi when I came in here, I already knew how to write stories. And likas naman ako na madaldal. So sabi nga nung trainer namin dati, bentahe ko yung pagiging staccato magsalita. Kasi ang video, pag nasa TV ka, hindi masyadong challenge because there's a video na magsusupport ng report mo. Sa radyo, wala. It's you alone na magdi-describe ng lahat ng pwedeng nangyayari sa paligid mo na dapat, pag pumikit ang listener mo, transistor lang ang pinapakinggan, kaya niyang i-picture ang lahat ng dinidescribe mo sa paligid mo at that very moment. Pag nagawa mo yun, effective ka. Kahit masakit na ang katawan mo, pag ganitong klase ng panahon, 24 hours on call ka. Hindi ka lang nagtatrabaho ng 8 hours a day. Pag may malalaking istorya. Normally, nag-i-extend ka ng 16 hours. Minsan pa, pag katulad ng OCOD mutiny impeachment na kino-cover mo, 35 hours, wala kang uwian. So, kailangan, bago ka sumabak sa isang field na trabaho, assignment, everyday, psych up ka. Yung emotional mo and physical mo, nakatune doon sa trabaho na yun at nakahanda ka ng may biglang mangyayaring malaki. Ganon, para clear at yung focus mo nandun na sa simula pala ng trabaho. At nung napunta ako sa industriyang to, right away alam ko yung passion ko. Alam mo yun, yung everyday gigising ka kahit ang sama ng pakiramdam mo, pero gusto mong pumasok. Kasi mahal mo yung trabaho mo. Na kahit ang boring-boring ng araw na to, dahil wala masyadong nangyayari, nakakahanap ka ng paraan para makahanap ka ng istorya. Na hindi pwede sa loob ng isang oras, hindi ka maririnig sa radyo kasi feeling mo napaka-unprofessional mo. Yung gigil mo everyday para magtrabaho at mag-report, and to make your story good as much as possible, dahil lahat kami mga taga-broadcast, we are best only as best as our last report. Wala pa naman. Wala pa naman. Oo, alam mo kung bakit? Una, issue ang corruption sa industriya, hindi ba? Ikaw nang iiwas.
kailangan iiwas mo ang sarili mo sa mga sitwasyon na pwede kang matempt at pwede ka nilang tuksohin. Mahal na mahal ko ang DCWB kasi wala kami limitation. We are treated professionally. Hindi kami sinusubuan ng istorya. Ang maganda rin sa DCWB at buong GMA Network is that wala kaming business interest na iba. We are just into broadcasting and wala kami negosyo na kaakibat ng sister company ng GMA. Kasi ang tendency pag ganun ka ay hindi ka makakabanat pag may issue. Hindi mo mailalatag yung kabuuan ng katotohanan sa publiko pag meron kang ibang business interest kasi may bias ka na. Siguro yung klase ng leadership. Kasi nakita ko yon first hand. Yung changes, siyempre, pati yung political climate. Tsaka siguro yung ngayon, yung abuse of pork barrel. Kasi ang dami mo namang alam na information, hindi ba? Alam mo yung klase ng politika kasi depende sa administrasyon na nakaupo. It shapes the whole nation. Hindi ba? And siguro yun ang pwede kong isulat. Tip, pag gusto ninyo magpunta sa broadcast industry, ngayon pa lang sanayan nyo sarili nyo. I always tell this sa lahat na nag-i-interview sa akin na estudyante who intends to go into broadcast. Mapa-TV kayo, mapa-radyo kayo. Ngayon pa lang magsanay kayo ng lahat na nakikita nyo, kaya nyo i-describe. Pag na kaya nyo i-describe yon, lahat na nakikita ng mata nyo, automatic lalabas sa bibig nyo. Pag nagawa nyo yon, at naging practice, naging habit, naging napakadali sa inyo i-describe ang lahat ng bagay, pwede na kayong pumasok into radio. Especially sa radio.